Ang inyo pong napapanood ay ang mga nakakaantig na mga imahe ng kababayan nating si Romy Garduse mula sa matagumpay niyang pag-akyat sa tuktok ng Mount Everest kahapon. Eksaktong 1:20 ng hapon sa Pilipinas, 11:20 naman po sa Nepal. Si Romy kasama ang kanyang mga Sherpa sa tuktok ng mundo, ang summit ng Everest sa taas na 29,000 feet o 8,000 plus meters. Pakinggan po natin ang mga first words o yung mga unang ibinigkas niya nung sa wakas narating na niya ang kanyang pangarap na makarating sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo. I tried to call Gigi, but the phone is ringing, no reception. Hola, Pinoy! Hola, Pinoy! Mabuhay ang Pinoy! Magandang gabi po. Akong inyong kapuso, Jessica Soho, kasama po ang buong puwersa ng GMA News and Public Affairs, lalo na ang aming GMA Everest team. Ito po ang kapuso mo, Jessica Soho, Pinoy sa tuktok ng mundo. No reception. Hola, Pinoy! Matapos nga po ang kanyang matagumpay sa tuktok na mundo, anumang oras mula ngayon ay darating na sa base camp ang ating Pinoy Summiteer na si Romy Garduse. Kaya naman abala na rin po ang buong puwersa ng GMA Everest team at iba pang mga kapwa Pinoy na sabik na ring makita si Romy. Naroon po live mula sa base camp ng Mount Everest si Jiggy Manikad. Jiggy, nasa na nga ba ngayon si Romy? Jessica, sa mga sandaling ito ay malapit na si Romy Garduse dito sa base camp at kakakausap lang natin dito sa radyo. Nasabi niya na nandito lamang siya sa may bahaging ito ng Khumbu Ice Fall. Pero sa mga sandaling ito ay hindi pa natin sila gaanong maaninag dahil medyo may kalayuan pa rin kung tutuusin. Halos tinatansya natin mga 40 minutos o hanggang 1 oras pang paglalakad dahil maingat na pagbaba ang ginagawa nila lalo pat medyo malambot ngayon ang ice fall. Kanina napakainit ng araw, ngayon naman nagsimula na ulit pumatak ang snow. At sinabi nga nung kanyang Sherpa na si Lac Parangdu na malapit na sila at maaninag na natin mula dito sa base camp. Anumang oras darating sila dito upang makipagsayahan dito sa GMA Team Everest sa kanilang tagumpay pagpunta sa summit ng Mount Everest. Jessica? Maraming salamat, Jiggy Manikad, mula po sa base camp ng Mount Everest. Kayo po'y nanonood pa rin ang kapuso mo, Jessica Soho, Pinoy sa tuktok ng mundo. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 3 magkakasunod na pagkakataon na muling pinatunayan ng Pinoy na walang hamon na hindi niya kayang harapin, walang bundok na hindi niya kayang akyatin. Sa wakas nakapagwagayway at nakapagtanim ng bandila ng Pilipinas sa tuktok ng mundo. Tunghayan po natin ang hirap ng bawat yapak ni Romy Garduse patungo sa summit ng Mount Everest. Sa taas na 29,000 feet ang tuktok o bubungan ng daigdig ang Mount Everest. Dahil lang sa kakapirasong bato ng yelo na ito, marami na ang nagbuwis ng buhay. 186 sa pinakahuling bilang. Pero marami na rin ang nakarating. Mahigit 2,000 sa pinakahuling tala. Kabilang na ang 3 nating mga kababayan na sa linggong ito ay nagbigay ng karangalan sa ating bayan. Ang daan patungo sa tuktok ng mundo, puro yelo, may mga butas o crevasse na kailangang tulayin sa pamagitan ng mga hagdanan o ice ladder. 5 araw na naglakbay si Romy Garduse kasama ang kanyang mga Sherpa. Sa kabila ng kanilang mga paghihirap, may mga pagkakataong nagawa pang makipagbiro ni Romy sa kanyang mga kasama. Kaya ng Pinoy, para sa bayan. Kahapon, ang araw na pinakahinintay at pinaghandaan ng husto ni Romy. Ilang oras na lang, maaabot na niya ang kanyang pangarap na makarating sa summit ng Everest. Balcony kung tawagin ang lugar na ito. Ito naman ang tinatawag nilang Hillary Step. Ipinangalan kay Sir Edmund Hillary, ang kauna-unahang taong naitalang nakatungtong sa tuktok ng Everest kasama ang kanyang Sherpa na si Tenzing Norgay.
Maya-maya pa, ilang hakbang na lang ang tuktok ng mundo. Mataas pa ito sa mga ulap. Parang abot na ang langit. Si Romy po ang naka-yellow-orange. Kasama ang kanyang mga Sherpa na sina Rangdu at Lakpa. Ang video po namang ito, kuha ng isa pang Sherpa na kasama ni Romy, si Pasang. Sa puntong ito, halatang pagod na sila. Bawat hakbang, mahalaga. Hanggang sa ang pinakahinintay na sandali ni Romy sa kanyang buong buhay, ang makatapak sa summit ng Everest. Sa nipis ng hangin po rito, lahat sila naka-oxygen mask. Bagamat si Romy, nagtanggal sandali ng mask para bigkasin ang mabuhay ang Pinoy. Walang Pinoy! Walang Pinoy! At yan po ang pagtungtong ni Romy Garduse sa summit ng Mount Everest. Ngayon po naman, balikan natin si Jiggy Manicad mula pa rin sa base camp ng Mount Everest kung saan naghahanda po sila ng isang napakasarap na hapunan para kay Romy Garduse na anumang oras po ngayon ay dadating na. Jiggy? Override. Kung wala ako override, Oops, naghahanda lang po si Jiggy. Sandali lang po dahil pinapasok pa ho nila yung kanilang camera sa loob ng kanilang kitchen tent kung saan ipapakita ho niya kung ano ba yung iniluto ng kanilang Sherpa para po kay Romy Garduse. Alam nyo, ang kwento sa amin, yung mga Sherpa po ni Romy ay tinuruan na nilang magluto ng mga Pinoy na mga pagkain. Meron po silang mga baon na sinigang mix, kare-kare mix, meron pong danggit mula Cebu at kung ano-ano pa, pati choknat. Dahil yun daw po ang masarap kainin dun sa malamig na klima, lalo pat kailangan po nila ng energy dahil po sa nipis ng hangin at sa hirap po ng kanilang pinagdaraanan doon sa base camp ng Mount Everest. Ready na po si Jiggy, pasensya na ho kayo. Live ho talaga ito, kaya't kitang-kita ho natin pati yung kanilang mga paghahanda. At kasi anumang oras ho ay dadating na po si Romy Garduse mula po sa 6 na araw na paglalakbay po niya papunta at pabalik sa summit po ng Mount Everest. Okay, samantala, pakinggan po muna natin itong report na ito, yung hindi malilimutan na pakiramdam. Nung una pong nabalitaan ng aming GMA Everest team, ang matagumpay na pagtungtong ni Romy sa tuktok ng Mount Everest. Balikan po natin ang unang pag-uusap ni Jiggy Manicad at Romy Garduse kahapon ng umaga. You're on the summit right now! Yes! I can hear you. You're on the summit. What time? You're on the summit. 1:28. Doon ka lang. Pasang. May summit. Yes! Yay! Jemmy! Jemmy! Na kami na! Ligo na! Doktora! Maliligo na kami! Okay. Yun na pala yun eh. Tampang huling climber galing sa Pilipinas na umabot sa summit. Punta natin yung ano. After You're on the summit. 1:28. Pasang. Mga kapuso, nandito po tayo mismo sa GMA Kitchen Tent dito sa base camp ng Mount Everest. At sa mga sandaling ito ay kakatapos lang pong maluto nitong bulalo na inihanda namin para kay Romy. Actually, hindi po ito baka, kundi yak. Dahil wala na mga ganong baka na bibili dito sa Nepal. Mukhang masarap. Ano? At ito pong second kaldero natin ay yung kanin pero hindi pa natin pinapaluto dahil gusto natin maging mainit pagdating ni Romy mamaya. Isa po si Pasang sa mga nakatulong natin pagluluto kanina at sa loob naman ng dining tent nakahanda na po ang ilang lata ng beer, soft drinks na mahirap bilhin dito sa base camp at ito pong cake na binake pa ni Mr. Lunduk, yung base camp manager namin para kay Romy. Sa mga sandaling ito po ay umakyat na si Mr. Lunduk, yung aming base camp manager,
papunta doon sa Kumbu Ice Fall para salubungin si Romy na malapit na dito sa ating tent. Kaya tantabayanan po natin yung pagdating ni Romy. Ilang minuto lamang mula ngayon. Back to you, Jessica. Jiggy, yung bang lasa ng yak ay pareho ng lasa ng baka pag ginawang bulalo? Medyo tinikman po natin ito kanina at halos kapareho naman. Kaya lang, napansin ko lang mas masebo siya at mas matagal naming pinalambot dun sa pressure cooker na meron dito. At nakakatawa nga dahil yung paraan nila ng pagdudurog o paghahati-hati nitong mga buto-buto ay inihahampas nila sa bato. At dahil wala naman silang malaking itak dito, at yun ang nakita natin kanina habang ipine-prepare o nihahanda itong bulalo ala yak para kay Romy. Yan ba ang ni-request niya o kayo lang nag-decide niyan? Kami na lang po ang nagdesisyon. Actually, ang parating sinasabi ni Romy ay Filipino soup. Alin man yan ng nilaga o sinigang. Kaya napagdesisyon na namin na may gulay at the same time meron pong sabaw para kay Romy. Jiggy, kumusta ang weather ngayon dyan? Napapansin namin parang makulimlim dun sa Kumbu Ice Fall na tanaw mula dyan sa inyong tent. Medyo kumapal nga po yung ulap dito sa may Kumbu Ice Fall at sa mga sandaling ito ay pumapatak pa yung snow. Kung mapapansin nyo itong tent, halos mapupuno na naman yung bubungan niya ng yelo. Kaninang tanghali ay napakainit, mga 35 degrees, 33 degrees yung temperatura dito. Pero pagdating ng mga alas 3 ng hapon, biglang lumamig at buti na nga lamang po at nandito na sa may baba si Romy, kundi ay may hirapan sila dahil madilim na yung kanilang dadaanan at marami pang mga crevasse. So natatanaw nyo na siya? Natanaw na namin kanina, pero dun sa may parting na balutan ng ulap ay nawala ulit sila. Pero natatanaw na, malapit na po sila Romy at ang kanyang dalawang Sherpa na kasama. Kumusta naman, Jiggy, sina Leo Oracion at si Erwin Pastor Emata, yung mga miyembro ng Philippine team na unang nakatungtong sa summit ng Everest? Kanina binisita namin sila Leo Oracion at Pastor Emata. Si Leo Oracion ay nagpapahinga dahil sa kanyang ubo. Nakahiga siya nung aming puntahan kanina sa kanyang tent. Samantalang si Pastor Emata ay excited naman na umuwi na bukas, mga bandang alas 8 ng umaga dito. Magsisimula daw maglakad sila pababa ng base camp. Kanina naabutan pa natin na nagsasampay ng kanyang mga ginamit sa summit ng Mount Everest. Itong si Pastor Emata, pinakita pa niya sa akin yung manipis na guwantes dahil umubra na daw yon sa taas ng Everest dahil nung time na siya umakyat, maganda yung panahon. So si Leo naman ay humingi ng paumanhin dahil hindi siya gaanong nakatayo kaninang tanghali, pero siguro ngayon medyo nakarecover na siya dun sa gamot na tinake niya kanina dahil sa kanyang ubo. Uy, tama-tama yan, Jiggy, dahil pinayuhan lang tayo dito sa studio na meron tayong live feed mula doon sa tent ng Philippine team kung saan naroon sina Yusek Art Valdez, sina Erwin Pastor Emata at wala pa raw si Leo Oracion. Ready na sila. Magandang hapon po, Yusek Valdez at Pastor. Kumusta na ho kayo dyan at maraming salamat po at pinaunlakan niyo po kami sa isang live interview ngayong gabi. Yusek? Magandang hapon o gabi din sa inyo, Jessica. Gabi na po. Nandito kami ni Pastor ngayon and that medyo ang panahon ay talagang snowy at malamig na malamig but we're all excited because this will be our last night here. Tomorrow we'll be moving down back to Kathmandu. Pastor, gusto ko lang i-congratulate ka dahil sabi nila record time daw yung iyong pag-akyat sa summit. Talagang napakalakas mo siguro at saka napakabilis. Pastor? Thank you. Okay. Pastor, to congratulate ka. Yung record time akyat mo. Salamat po, Jessica, sa aking mga kababayan dyan sa Pilipinas, especially yung Tagominyo, Davao at buong isla ng Mindanao. Nagpasalamat po ako sa prayers nyo na ginawa ko yung pag-akyat ng Everest na kahit ako hindi ko makapaniwala sa ginawa kong records na naabot ko yung
summit, wala pang araw. Pastor, tanda-tanda ko yung nabasa ko sa internet, no, na sabi mo parang gustong-gusto ka daw nung summit ng Everest. Tama ba yun? Kaya't ang bilis mong nakaakyat. Ano ba yun? Parang may favorite din yung summit ng Everest. Ganun ba yung pakiramdam pag nandun ka? Pakiulit lang po yung tanong kasi ngayon lang ako may... Pastor, sabi mo daw, yung quote sa'yo nung nakaakyat ka doon, parang feeling mo gustong-gusto ka o may gusto sa'yo yung summit ng Everest, kaya pinayagan ka daw na mabilis na makaakyat doon sa kanyang bubungan. Parang gano'n na nga yun nangyari. Hiningi ko talaga yung madali yung pag-summit ko kasi alam mo naman yung records dito, karamihan dito. May mga 5 times na dito, mga hardcore na mountaineers, na hanggang ngayon hindi pa naabot yung tuktok ng Everest. Pero grabe, kahit ako hindi ko makapaniwala na alas 4 pala ng umaga, nakita ko na yung summit, malapit na ko. Hinintay na lang namin niya lumabas yung araw para makapag-picture taking kami sa tuktok ng Everest. Tama ba yung narinig ko kanina kay Jiggy? Ikaw daw yung medyo may sipon. Kumusta ka na ngayon? Actually, okay naman yung Kumbu Cup, normal naman yan dito sa lahat ng mga mountaineers kasi siguro sa centralized pressure yung namin dito, tinitirhan. So lahat na dito may mga kumbo, tinatawag nilang Kumbu Cup. Ano bang pakiramdam nung nandun ka sa tuktok? Kwento mo naman sa amin, Pastor. Siguro mga 10 meters before sa summit, grabe na yung luha ko. Iyak na nang iyak ako. Kasi expectation ng Sherpa namin, maabot ko yung tuktok mga alas 10 ng umaga. Alas 4 pala, nakita ko na yung tuktok. Wala naman ng ibang mas mataas pa doon. Nakita ko yung galing sa Tibet side na nakailaw pa. Wala pang ibang galing sa south. Grabe na yung tuwang-tuwa na ako eh. Ito na ba yung tuktok ng Everest? Pero pag luha mo ba doon, hindi ba yung nag-yelo? Pasensya ka na, ha? I cannot resist asking that question. Pag tumulo ba yung luha mo doon, totoo bang mag-yelo agad yung luha doon? Ganun ba yon? Hindi naman. Kinuha ko yung oxygen mask para makapagtawag dito sa base camp na magre-report na andito na ako sa tuktok ng Everest. Parang alanganin pa akong tumawag sa expedition leader namin kasi sobrang aga pa. Alam kong expected time nilang darating ako sa tuktok ng Everest. Alas 10 kasi kahit yung Sherpa tumawag na sa kanila. Alanganin akong gigisingin sila pero wala akong magawa. Kailangan akong makababa mga 30 minutes. Nakapag naman ako sa tuktok ng Everest, mga 30 minutes saka picture taking. 360s na tinignan ko yung paligid ng Everest. Parang yung mga mataas na bundok na nakapaligid, parang tingin ko hell na lang. Pwedeng ipasa mo kay Yusek Valdez, Pastor, yung ating override. Dahil Yusek, gusto ko sanang tanungin, nasan po si Leo? Kumusta ho siya? Okay, naantay lang po natin. Yusek, naririnig niyo na ho ako? Okay. Kumusta ho si Leo Orasyon? Yeah, okay. Hindi pa ho natin siya Si Leo, makakapiling. nagkupay nga siya. Ang nangyari kasi kay Leo, mukhang most of the way, inakyat ni Leo, walang oxygen. Medyo nag-eksperimento siya. And then, actually, the only time nag-oxygen siya from Camp 4 to the summit, na spent a lot of time waiting because ang fixed rope hindi pa tapos. Ang ginawa nila ng kanyang Sherpa, sa last portion ng Hillary Step, sila na lang naglagay ng fixed rope para matapos na. And then, in the process, naabot nila yung tuktok. Ang kaso lang, pagbalik ni Leo, because of too much of waiting na maayos ng fixed rope, naubusan siya ng oxygen at 8,590 meters. Medyo bababa pa siya sa 6,900 meters. Ang nangyari, talagang bumaba siya na that's about 2,000 feet, Once, two-thirds of the way, going down, wala na siyang oxygen. Sa kabutihang palad, nakaabot din siya sa Camp 4, and then doon nagpahinga siya hanggang naabutan siya ulit ni Pastor at lakpa yung kanyang Sherpa ni Pastor. Pero Jessica? okay ho siya, Yusek? Okay ho si Leo? Nagpapahinga lang? No, Leo is okay.
Leo is okay. He's joining us tomorrow morning, and we'll have about 4 days to reach Lukla and then to Kathmandu. Yusek, babalita lang ho namin sa inyo na si Sir Edmund Hillary, kung hindi pa ho nakakarating sa inyo, ay nagbigay po ng mensahe para po sa ating mga mountaineers na nakarating sa tuktok ng mundo, at binabati niya ho sina Pastor, si Leo at si Romy. Well, that's really great, no less than the legendary Sir Edmund Hillary. Sinabi ko nga the other day that the Philippine expeditions dito sa Mount Everest, itong 2006, this will not be complete if the third Filipino, Romy Garducci, will not be able to reach the summit and then come down safely. And I'm really happy that he made it. I think Grand Slam ito sa mga Filipino climbers. We made quite a name dito sa base camp, and then along the trekking route na nagulat sila, nakita na ganun kalakas talaga ang Pilipino. And I think it is a testimony, yung sinasabi ko nga, ng one of the rationale behind why we put together the first Philippine Mount Everest expedition to showcase talaga na ang galing ng Pilipino at ang paniwala natin sa Pilipino. And I think the accomplishment of the 3 Filipino climbers is a testimony na ganun tayo kagaling if we have to work together and put our act together. Jessica? Maraming salamat po, Yusek Art Valdez at si Pastor Emata. Pakihatid na rin po ang aming pasasalamat kay Leo Oracion para po sa mga tagumpay na ibinigay niyo po sa ating bayan. Saludo ho kami sa inyo, Yusek Valdez, at sa inyo pong team. Instant celebrity po ngayon ang ating 3 mountaineer na sina Leo Oracion, Erwin Pastor Emata at si Romy Garduce sa kanilang tagumpay sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Kaya naman hindi nakatakataka kung lalo pang nagka-interes ang ating mga kababayan na climber na paigtingin ang kanilang larangan. Kung bundok rin lang naman ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang Pilipinas. Marami tayong nasalo nung nagsabog nito ang langit. Ang ilan dito may pagmamalaki natin, katulad ng Mount Apo at Mount Pulag. Kagaganda! Kaya naman pagdating sa larangan ng mountaineering, masasabing bihasa tayong mga Pilipino, lalo pa ang mga katutubong sa bundok mismo naninirahan. We have these mountains. Hindi lang ganun katataas, of course. Papuntahin mo siguro dito yung mga western climbers sa Mount Halcon at saka sa Sierra Madre, mahihirapan yan. Wala nga lang tayong mga alpine mountains o mga bundok na may yelo o snow. Kaya naman nung unang inanunsyo ang tangkang pag-akyat ng mga Pilipino sa Everest, hindi ito gaanong lumikha ng ingay. Gayong sa Southeast Asia, tanging Pilipinas at Thailand na lamang ang hindi pa nakakarating sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Para kita magkikita. Pero nung puspusan na ang pagtulak ng mga Pinoy climbers papuntang Everest, naging bukang bibig na ang pangalang Romy Garduce at ang Philippine Everest Team. Pangarap ng bawat mountaineer na marating ang maituturing na pinakatuktok ng daigdig. Sa taas na 29,000 feet, halos abot kamay na ang langit. Si Romy at ang mga miyembro ng Philippine Everest Team ang inspirasyon ngayon ng maraming kabataang mountaineers. Buhay Pilipinas! Sila ang mga nagbukas sa isipan ng iba pang mga mountaineers na kaya nilang akyatin ang tugatog ng tagumpay. Dito nagmumula at nahuhubog ang magagaling na mountain climbers katulad ni Romy. Para sa akin, nirvana na nandun ka sa taas, na nahirapan ka pero pagdating doon parang ang gaan-gaan ng loob mo. Marami rin sa kanila ngayon ang nangangarap makatapak sa Mount Everest. Si
Si Nico Francisco, 16 years old, sa murang edad. 20 bundok na ang kanyang naakyat. 3 taong gulang pa lang daw kasi siya nung nagsimulang mamundok. Pag binigyan po ako ng chance na umakit po sa Mount Everest, gagawin ko rin po kasi parang fulfill ko na rin po yung dream para dun sa dad ko. Limampung taon ang hinintay ng mga Pilipino para makatungtong sa pinakamataas na bahagi ng mundo. At ngayon, taas noon na nating maipagmamalaki dahil kahanay na tayo sa mga nagtagumpay sa Everest. Excited na rin pong nakaabang ang mga kaanak at kabarangay ni Romy Garduce sa kanyang pagbaba sa camp o base camp ng Mount Everest. Isang Thanksgiving dinner po ang inihanda ngayong gabi ng mga Garduce para ipagdiwang ang tagumpay ni Romy. At naroon po live mula mismo sa salo-salo ng mga Garduce sa Balanga, Bataan, si Tina Panganiban Perez. Tina, kumusta na dyan? Jessica, kanina pa nakatutok sa telebisyon ang mga miyembro ng pamilya Garduce dito sa Balanga, Bataan at hinihintay nga nila yung pagdating ni Romy sa base camp ng Mount Everest. Kaninang pasado alas 6 ng gabi ay nagkaroon sila ng Thanksgiving dinner dito sa bahay ng isa sa mga ate ni Romy na si Connie Sevilla. Tuwing may pagtitipon daw ang pamilya, itong si Connie ang laging nakatokang magluto at ang kanyang hinanda, roasted turkey, ang mga paborito ni Romy na alimango at hipon, tenga ng baboy na may mushroom at oyster sauce, kaldereta, sotanghon gisado, mushroom na may giniling at puso ng saging na original recipe pa nitong si Connie, buko panda na bawal pong kainin nitong si Romy dahil may gatas, manggat bagoong, pistachio nuts, tsokolate at saging. Kasama po sa mga nag-aabang ng mga updates dito sa bahay ni Connie ay yung mga kapatid ni Romy na sina Tess Biligan, Josefina Cano, Connie Sevilla, June Garduce at Rod Garduce, mga asawa nila at mga pamangkin ni Romy. Hanggang sa ngayon nga hinihintay nila itong pagdating ni Romy sa base camp. Ang Thanksgiving dinner nila kanina ay para i-celebrate ang matagumpay at ligtas na pag-akyat at pagbaba ni Romy mula sa tuktok ng Mount Everest. May maigsing mensahe po ang kanyang ina. Ano na pong nararamdaman nyo? Proud dahil na-accomplish niya yung dapat niyang ma-accomplish. Very happy dahil narating din niya yung tuktok ng yung summit ng Mount Everest na gusto niyang marating. Message na lang po kay Romy. Romy, sana patuloy ka mag-ingat hanggang sa makabalik ka rito. May maigsing mensahe din yung buong pamilya para kay Romy. Congrats! Masaya kami para sa'yo. May pahabol pa nga yung ate ni Romy kanina na si Miss Connie Sevilla. Mas masarap daw yung luto dito kaysa dun sa base camp sa Everest. Jessica? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez, at maraming salamat din po sa pamilya Garduce. Paparating po namin kay Romy ang inyong mga pagbati. Inabutan na nga po ng dilim sa daan si Romy at ang kanyang dalawang Sherpa, pero hindi po kayo dapat mag-alala, lalo na po yung mga kamag-anak ni Romy dyan sa Balanga, Bataan na naghanda ng napakasarap na pagkain. Constant po yung aming communication sa radyo at maayos naman daw po ang kanilang sitwasyon. Kailangan lang po nila talaga magdahan-dahan dito sa Khumbu Ice Fall dahil alam po naman natin na ito'y maraming tipak at pwede itong maging sanhi ng injury kung siya ay malulusot doon. Kaya po dahan-dahan lang po ang kanyang pagbaba, pero wala kayong dapat ikabahala dahil siya po ay parati naming kausap sa radyo at minuminuto. Samantala po kanina ay nakita natin ang isang mountaineer na bumaba rin mula sa summit ng Mount Everest. Siya po ay si Martina. Isa po siyang sikat na TV host ngayon sa Poland at siya po ay dating cover girl ng Playboy magazine. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na siya ay makausap at magkaroon ng pagkakataon din na magpalitrato sa kanya. Buong GMA Team Everest po ay natuwa sa pagkakataong ito, lalo-lalo na po yung aking cameraman at yung aking base camp technical chief. Kaya po sa kanyang pahayag ay nahirapan din daw po siya dahil sa panahon naging masama sa itaas ng Mount Everest. Yes, Jiggy, Patuloy po tayo mukhang nag-enjoy kayo kay Martina, ha? Opo, Nagpakodak at ba kayo? lalo nga po itong mga kasama ko, tuwang-tuwa sa pagkakataong yun. At pahabol po ay nag-iimbita siya ng bukas para sa kanyang party
sa pagkakaabot niya sa tuktok ng Mount Everest. Kailan siya nakasummit, Jiggy? Si Martina? Nauna siya kay Romy siguro mga 2-3 days ago, halos magkasunod lamang sila ni Pastor sa pag-akyat sa Everest. I understand she was trying to break a record din sa kanyang pag-akyat sa Mount Everest. Parang kauna-unahan bang Playboy Bunny na nakarating daw sa summit ng Everest? Tama ba yon? Yun ang isa sa sineset niyang record, pero pagdating sa Poland, pangatlo na siyang babae. At may kasama siyang cameraman actually sa pag-akyat at idinocument niya itong kanyang pag-akyat para sa kanyang programa sa Poland. Maraming salamat, Jiggy Manikad, at aantayin namin ang inyong mga ulat tungkol sa pagdating dyan sa base camp ni Romy Garduse. Magbabalik po ang kapuso mo, Jessica Soho, Pinoy sa Tuktok ng Mundo. Mahe ng kababayan nating si Romy Garduse nung matagumpay niyang marating ang summit ng Mount Everest. At yan po ang espesyal na edisyon ng Kapuso Mo, Jessica Soho, Pinoy sa Tuktok ng Mundo. Kasama po ang buong GMA Everest team, ang GMA News and Public Affairs. Kami po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Sabado. Ako po ang inyong kapuso. Kapuso Mo, Jessica Soho. Kaway. Kaway. Yung kasama, matawag kayo no. Siyempre, lagot kasi nasundo ka na sa GMA. Dapat may kasalanan dito. Balik ka pa lang.